Mabibilis ang bawat hakbang ni Georgia. Ang paang walang sapin ay puno ng putik. Paminsan-minsan ay nalulubak at nasasaktan sa hindi patag na daan. Ngunit hindi yun alintana ng dalaga. Ang gusto lang niya ay makalayo, makahanap ng lugar na maaari niya maging pansamantalang kanlungan. Ayaw na kasi niyang tumira sa tiyahin niyang malupit sa kanya. Gusto na niyang makalaya at ang pagkakataon na yon ay matagal na niyang hinihintay. Hanggang sa makarinig siya ng tunog ng kampana. Unti-unting bumagal ang pagtakbo niya at ilang saglit pa ay tuluyan siyang huminto. Nagpalinga-linga hanggang sa maabot ng tanaw niya ang isang lumang simbahan. Hinawi ni Georgia ang nagtataasang damo na humaharang sa daraanan niya patungo sa lumang simbahan. Nang marating niya ang harapan ay tumingala siya sa kampanaryo. Tila musika yung nanunuot sa tainga niya, umaakit sa kanyang pandinig. Tinignan niya ang nakabukas na malaking pintuan ng simbahan. Nagsimulang maglakad ng mabagal patungo roon. Nang nasa bukana na siya ay saglit siyang huminto. Inikot ng paningin ang loob ng simbahan. Huminga ng malalim at saka nagsimula ulit na humakbang ng dahan-dahan habang patuloy na sinusuyod ng tingin ang bawat sulok ng simbahan. Nagulat pa si Georgia nang marinig ang isang malagong na boses na nagpalingon sa kanya. Isang pare. Tinanong siya nito kung sino siya at anong kailangan niya sa simbahan. Maayos namang sumagot si Georgia. Nagpakilala at aniya kailangan niya ng kahit pansamantala lang na matutuluyan dahil tumakas siya sa mapanakit niyang tiyahin. Tumango-tango ang pare at sinabi sa dalaga na palaging bukas ang simbahan sa mga katulad niya na naghahanap ng masisilungan. Tinawag ng pari ang dalawang madre na kasama niya roon, sina Sister Cecilia at Sister Rodora. Ang pari naman ay nagpakilala kay Georgia na si Father Geronimo. Natuwa ang dalaga sa naging pagtanggap sa kanya ng pari at mga madre. Inasikaso agad siya ng mga ito. Samantala, ang mga taga-baryo ay hindi maiwasang kilabutan sa tuwing maririnig nila ang tunog ng kampana. Tila isa yung hudyat ng isang kababalaghang nagaganap. Naging usap-usapan sa baryo ang isang babaeng namamataan sa loob ng lumang simbahan. Ilan sa mga taga-baryo ang nagmalasakit na puntahan at kunin si Georgia sa lumang simbahan. Ngunit sa bukana pa lang ay tinataboy na sila ng malakas na hangin. Kahit magsisigaw sila ay tila hindi sila naririnig ng dalaga. May mga dayong kalalakihan din ang nagtangkang pasukin ang simbahan at gawa ng masama si Georgia, pero hindi rin sila pinahintulutan ng pari at mga madre. Ang malakas na hangin ay sinasabayan pa ng nakaririnding tunog na kampana na dahilan para kumaripas sila ng takbo palayo. Sa loob ng lumang simbahan na yon, si Georgia ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas, na mayroong mga nagtangka na tulungan siya makaalis doon at mayroon din nagtangka ng masama sa kanya. Basta naging payapa ang kalooban niya sa maayos na pagtrato sa kanya ng pari at dalawang madre. Lagi niya silang kinakausap at hindi na niya inisip man lang na umalis pa roon. Hindi na rin siya pinakialaman pa ng mga tao sa paligid. Bagamat kinikilabutan sila sa tuwing matatanaw ang dalaga sa loob ng simbahan na may kinakausap na hindi nila nakikita, ay hinayaan na nila siya. Tanging si Georgia lang ang nakakaalam na may kasama siyang pari at mga madre doon na lingid sa kanya ay mga multo na lang.